Good morning mga idol, welcome back to my channel Eljan TV. Sa mga bagong subscriber natin, thank you so much po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel Eljan TV. For this video or vlog, pag-usapan po natin ngayon regarding po dun sa sinasabi nilang mandatory quarantine para sa mga kababayan natin or yung mga OFW, overseas Filipino workers na gustong bumalik sa Pinas dahil nga po sa nangyari ngayong pandemic which is COVID-19. Okay, so bago natin pag-usapan yan, huwag niyo pong kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na aking pinapost, kagaya po nito. Okay, so ganito lang po, para po malinaw sa inyo lahat. Ang pagpapauwi po ng mga OFW ay meron po yung tatlong klase. Kumbaga parang kung gusto mong umuwi, kung nasaan ka mang host country ngayon, kung gusto mong umuwi, meron po silang tinatawag na amnesty. So bawat country may mga amnesty po yan para po malaman nyo kung merong amnesty yung country na naroon kayo. Bisitahin nyo lang po yung mga Facebook pages ng inyong host country. Sila po yung nag-update sa inyo or di kayo mga Polo-OWA. Sila po yung nag-update sa inyo kung meron bang amnesty or meron bang repatriation. Una po kasi yan, amnesty, repatriation at saka yung regular na mga kababayan natin ang gustong umuwi. Yung amnesty, yun po yung libre lahat, pati yung pong repatriation. Okay, pero yung amnesty talagang by host country po yan. Yan po yung tinatawag nilang government, like yung country yung nagbibigay ng amnesty para sa mga kababayan gustong umuwi, lalo na po yung mga walang papeles or di kaya may mga kaso or yung mga walang papeles na kababayan natin na matagal na nagtiinti, binibigyan po nila ng chance yung mga kababayan natin na gustong umuwi. Kumbaga pinapauwi po nila na walang babayaran kahit ano, kagaya po ng bansang Kuwait. Okay, marami na po nating mga kababayan sa Kuwait na nakauwi dahil dan po sa amnesty. Okay, ang pangalawa naman po, yung repatriation. Meron po mga country na nagre-repatriate ng mga OFW kagaya po ng bansang Saudi. Kung gusto niyo pong malaman kung paano yung process ng repatriation, pwede niyo pong bisitahin yung Facebook page ng Philippine Embassy in Saudi. Andun po nakalathala po yung kanilang advisory sa mga gustong umuwi through repatriation. Tapos ang regular OFW, yun yung regular OFW na gustong magbakasyon. Yan po yung kayo yung bibili na inyong mga ticket. Halimbawa, sa bawat country kagaya ng Kuwait, meron na po at saka sa Saudi po yata, meron na ring mga airlines na nag-accept ng passenger. Kumbaga tumatanggap na sila ng pasahero para sa mga kababayan natin, sa mga expat na gustong umuwi sa kanilang mga sa Pinas. Okay, so ang Kuwait, meron na po yung Qatar Airways, tapos sa Saudi yata, meron din po yung Saudi Airlines yata, hindi ako nagkakamali. Kasi nakita ko po yun sa post ng kanilang Facebook page. Tapos tinatanggap po nila yung mga kababayan doon na gustong umuwi in regular way. I mean, pag sinasabi ko pong regular way, yun po yung kayo yung bibili niyo yung mga tickets. Tapos lahat kayo po yung mag-shoulder. Kasi magkaiba nga po yung amnesty at saka yung repatriation. Yung repatriation, mag-shoulder yung government natin sa Philippines. Sila yung magbabayad ng tickets nyo or di kaya yung transpo nyo, lahat. Tapos yung amnesty naman, ang magbabayad po nun is yung host country na nag-provide ng amnesty program. Okay, ang regular OFW na sinasabi ko po, yung kayo, halimbawa ako, wala naman akong problema, okay naman ako, hindi ako kasama sa repatriation, yung pinapauwi ng government. Kumbaga pwede akong umuwi through regular, yung parang gusto ko lang umuwi sa Pilipinas through regular way, which is bibili ako ng sarili kong ticket. Okay, bakit sinabi yung tatlo na to? Kasi lahat po ng tatlong OFW na tong klase na nakauwi sa Pinas ay meron pong mandatory quarantine na sinasabi nila. Yung mandatory quarantine, yun po yung tinatawag na i-hold muna kayo sa Pilipinas kasi check kayo ng government, Philippines government kung baka apektado kayo ng coronavirus. Kaya kailangan muna kayong naka-quarantine doon for 14 days. Okay, kaya pa na sinabi ko, meron pong pinost, bagong-bago lang pong nakapost ng public advisory po ng OWA or di kaya yung Overseas Worker Welfare Administration regarding po doon sa
mandatory quarantine para sa mga kababayan natin na nasa abroad, including seaman po, na meron silang mandatory quarantine. So pag-usapan po natin yan, ipapakita ko po sa inyo yung kanilang post at ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano itong sinasabi nilang mandatory quarantine para sa ating mga kababayang OFW. Okay, kagaya po ng sinabi ko, ito yung mga dapat malaman tungkol sa mandatory quarantine sa mga OFWs. Okay, basahin po natin para malinaw sa inyo. Okay, una, bago pa man sumakay ng eroplano ang mga pabalik na OFW ay sinusuri na sila ng bansang kanilang pinanggalingan. Halimbawa, kung saan man kayong bansa nang galing, susuriin na po kayo muna kung may sintomas ba kayo ng COVID-19. Kung may sintomas kayo ng COVID-19, hindi kayo papasakayin sa eroplano at dadalhin kayo sa medical facilities sa inyong host country. Ang mga walang sintomas naman ay makakasakay ng eroplano pa uwi ng Pilipinas. Ito po yung kasama sa mandatory quarantine sa mga gustong umuwi ng Pilipinas. Okay, pagdating po sa NAIA, ang mga OFW ay dadaan sa Rapid Antibody Test ng Bureau of Quarantine or BOQ. Ang mga makikitaan ng sintomas ng COVID-19 ay dadalhin sa bukod na quarantine. Kumbaga, separate quarantine facilities. Ang mga walang sintomas naman ay dadalhin sa hotel o resort na may maayos na accommodation para sa 14 days mandatory facility-based quarantine. Ito yung sinasabi ko pong mandatory-based quarantine. Meron po ako nakita mga posts sa Facebook regarding po dun sa accommodation na tinatawag nila. Merong mga hotel, merong parang Coast Guard. So dito po kayo dadalhin. Yung wala pong sintomas, lahat po ng walang sintomas ay dito po nila dadalhin. Pero pag may mga sintomas kayo, malamang dadalhin kayo doon sa facility kung saan i-quarantine kayo if nakitaan kayo ng sintomas ng COVID-19 virus. Okay, number 2. Ang mga OFW na sa ilalim sa 14 days mandatory quarantine ay ihahatid ng Overseas Workers Welfare Administration or yung OWA. Katulong ang Department of Transportation at Philippine Coast Guard sa mga quarantine facilities na inaprubahan ng Interagency Task Force or Emerging Infectious Disease o IATF. Okay? Ayon sa IATF Resolution Number 22, Series of 2020, ang lahat ng LGU ay hinihimok na pahintulutan ang matiwasay na pagdaanan ng mga OFW patungo sa nakatakdang quarantine facilities. Okay, so next tayo. Number 3. Okay, ang OWA ay nagbibigay ng food packs. Ito po, libre po lahat ng sinasabi dito. May nakausap din ako na nasa quarantine siya ngayon sa Pinas, nasa hotel sila. Sabi po, wala po kayong babayaran, kundi libre po lahat. May mga kumakalat daw kasing balita na nagbabayad sila ng 180 per day. Pinabulaanan po ito ng aking kausap na hindi po ito totoo, kundi kaya libre po ito. Lahat po ito hindi lang po doon sa mga naka-avail ng amnesty or repatriation. Kahit yung regular OFW, wala daw pong binabayaran sa sinasabing quarantine nito. Para lang po malinaw. Okay. Ang OWA ay nagbibigay ng food packs sa mga OFW na sumailalim sa 14 days mandatory quarantine. Minumonitor din ng OWA ang kalagayan ng mga OFWs na nasa quarantine facilities hanggang makompleto nila ang bilang ng araw ng kanilang buuin. Okay, ang mga OFW na nakatapos ng quarantine ay bibigyan ng Certificate of Completion of Quarantine Period ng BOQ. Okay? At certificate of length of stay mula sa OWA patunay na hindi sila nakitaan ng sintomas ng COVID-19 at nakompleto nila ang 14 na araw ng quarantine. Okay, pag once na tapos na kayo dito sa tinakdang araw or itong 14 days quarantine, merong iba na lumalagpas, depende po siguro yan sa destination nyo. Halimbawa, pagka nasa Mindanao po kayo, mahirapan po sila facilitate ng mga biyahe sa Mindanao kung minsan tumatagal kayo sa inyong mga quarantine. Yung mga naka-amnesty at saka repatriation, libre po kayo dito pagka hinatid kayo sa inyong mga destination. Pero yung mga regular OFW, tulad ng sinasabi ko po, bukod sa kayo na yung bumili na inyong mga tickets, kayo pa rin po yung bibili ng tickets pag if ever na province yung pupuntahan nyo. Okay, ito po yung ating nakuhang informasyon galing sa ating source. Okay, number 4. Ang mga OFW na nabigyan ng certificate ng BOQ at ng OWA ay hatid ng OWA D2R or the Department of Transportation, PCG sa kanilang mga probinsya.
Yan po ang sinasabi ko. Pero ang sinasabi ko po, yung mga regular OFW yata, yung kayo yung bumibili ng tickets nyo, hindi po kasali dito. Kasi may nakausap ako, sabi niya, hindi lang daw siya sure kung pati ba yung mga regular OFW, yung mga umuwi lang, na sila yung bumibili ng kanilang ticket ay kasama po dito. Pero for sure yung na-repatriate at pati yung mga po kasali sa amnesty, for sure kasama po kayo dito. Alinsunod pa rin sa IATF Resolution Number 22 Series 2020, ang lahat ng LGU ay hinimok ng pahintulutan ang matiwasay na pagdaan ng OFW na mabigyan ng certificate ng BOQ pauwi sa kanilang mga pamilya. Okay, meron dito nakasulat sa bandang baba. Para sa mga taga Visayas at Mindanao, patuloy na nakipag-ugnayan ng UWAS sa mga kinaukulan upang maisagawa ang paghatid sa probinsya ng mga OFW na nakakompleto na ng 14 days quarantine. So, under negotiation pa rin po ito. Kumbaga patuloy pa rin po siyang pakipag-ugnayan sa OWA para po mabigyan kayo ng libre papunta doon, pauwi sa inyong mga probinsya. So ito po yung siguro mga regular na OFW, ito yung sinasabi nila. Pero for sure, kung amnesty kayo at saka repatriated, automatic po yan, na libre na po kayo dito para sa inyong pag-uwi sa inyong mga probinsya. Ito po yung nakuha natin mula po sa Facebook page po ng OWA itself. Kung gusto niyo bisitahin, pwede niyo pupuntahan ang kanilang Facebook page, OWA or Overseas Welfare Administration, Overseas Worker Welfare Administration sa kanilang Facebook page. Okay, disclaimer lang po. This vlog is patuloy nating ina-update to, whatever na meron tayong makuhang update mula sa iba't ibang ahensya. Pero para po sa mga katanungan nyo po, pwede nyo pong bisitahin or tawagan ang inyong mga Philippine Embassy kung saan man kayong host country na naroon. Kumbaga, pwede kayong mag-confirm sa kanila kasi sila rin po yung nakapagbigay sa inyo ng tamang informasyon o di kaya tamang process kung paano ang gagawin kung sakasakali. So kung saan man kayong host country na gusto kayong umuwi or gusto kayong sumali sa amnesty or gusto nyo mag-repatriate, wag nyo pong mag-atubiling tumawag. For sure, meron sila mga binibigay na advisory sa iba't ibang host country para po sa inyong kapakanan at saka para po sa inyong mga kaalaman. So, ugaliin po nating i-follow ang mga Facebook page ng mga host country natin. Meron po yan, lahat po yan. Ginawan po ng DOLE yan ng Facebook page. Like yung Philippine Embassy Kuwait, Philippine Embassy in Saudi Arabia, Philippine Embassy in Hong Kong. Lahat po yan, pati yung Polo OWA. Lahat po yan, meron po sila mga Facebook pages. So anytime po, time to time, nag-a-update po sila ng advisory. So inaanyayahan ko po kayong lahat na ugaliin po nating i-follow lahat ang mga Facebook pages ng ating Philippine Embassy or mga embahada, pati na yung pong Polo OWA, para lagi po tayong updated sa mga balita na kanilang nilalabas o di kaya yung mga update na kanilang nilalabas para make sure, ma-sure po natin na lahat ng ating mga tanong ay sigurado po at hindi tayo maliligaw ng landas. Okay, so yan lang po siguro na mga idol. Kung meron kayong mga tanungan, maaari nyo po akong i-message sa ating comment box. Try ko pong sagutin ang abot ng aking makakaya. Maraming salamat po sa nagbigay sa akin ng mga information. Asahan nyo po na patuloy rin po ako magbibigay ng information para sa ating mga followers, para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Stay safe lang po tayo. Malalampasan din po natin itong COVID-19 na to, yung pandemic na nangyari ngayon sa ating bansa. At magiging normal lang din po ang lahat. Stay safe po kayo and pray lang po tayo. Sa mga bago pala po, don't forget to hit the notification bell para in case meron akong bagong upload, updated kayo lagi sa mga videos. Thank you so much po sa inyo lahat and bye-bye.